Nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Felix Manalo. Sususugan ko po yung binanggit po ninyong yon, kapatid na Rene. Mga giliw po naming manonood, hindi po dapat tawaging Iglesia ni Manalo ang iglesyang ito sapagkat hindi po ito pag-aari ni kapatid na Manalo, kundi batay po sa narinig ninyo mula sa banal na kasulatan, pag-aari ito ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo. Yon. Di daw, umano, pwedeng tawaging Iglesia ni Manalo. Dahil ang may-ari sa iglesyang pinangasiwaan sa pamilyang Manalo ay si Kristo daw. Kung sisilipin natin ang Pasugo Magazine sa INC, noong 1991, Hulyo, Agosto, sa pahina 1, Manalo believes that his church has the duty not only to secure a better life for his flock. Ang tanong, ito bang si Manalo'y naniniwala na ang kanyang iglesia ay may tungkulin? Ito bang kanyang iglesia? Mali. Di lang yan. Sa isa pang Pasugo Magazine na mabasa natin sa 1985, ito ang mabasa natin sa naturang Pasugo. What Felix Manalo and his iglesia have done demonstrate all over again that Christianity. Ito bang his iglesia? Di ba pwedeng tawaging iglesia ni Manalo? At si Marcoleta mismo'y nanindigan, siya'y iglesia ni Kristo. At ayon sa mga ministro, ang iglesia ni Kristo di daw pwedeng tawaging iglesia ni Manalo. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Miyembro ng Iglesia ni Cristo. At tandaan natin, may nauna pa sa kanila gumagamit sa pangalang Iglesia ni Cristo. Pero, ano po ba ang nakasulat mismo sa kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid? Kung sisilipin natin ang maliit na polyeto na nasa kanilang Pasugo Magazine, ito ang ating mabasa. Sa pahina 2, hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na Iglesia ni Cristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na Iglesia ni Cristo. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero, hindi sapat pala na tawaging Iglesia ni Cristo. Ang dami nga gumagamit sa pangalan na Iglesia ni Cristo nauna pa sa kanila. At hindi ibig sabihin, kahit na ang ating Panginoon San Mateo 24:24 ay nagpaalala sa atin na maraming gumagamit. Tulad sa argumento ni Marcoleta, hindi nangangahulugan na pag gumagamit sa pangalan ay pinag-aari na ito sa nakapangalan na ginamit. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. The same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Ergo, ibig sabihin, hindi dahil tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo na kaagad ang nagmamay-ari nito, mga kababayan. Yan. Hindi ko mo nakasulat Iglesia ni Cristo, si Cristo na ang may-ari. Tatalakayin natin ito. Samahan niyo po. Kasi manalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At maraming salamat sa suporta ni
kapatid na Maria Merlin Conopio diyan sa Facebook. At sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon, antabayanan ninyo, papasok si Father Darwin ngayon. So, yon sa kanila mismong argumento mga kapatid, makita ninyo na hindi ibig sabihin na kapangalan sa Iglesia ni Cristo ay tunay na kay Kristo. Yeah? At marami pang mga nauna sa INC. Yung sinabi ng mga ministro ni Felix Manalo na hindi daw umano tawaging Iglesia ni Manalo. Bakit daw? Ito. Nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Felix Manalo. Sususugan ko po yung binanggit po ninyong yon, kapatid na Rene. Mga giliw po naming manonood, hindi po dapat tawaging Iglesia ni Manalo ang iglesyang ito sapagkat hindi po ito pag-aari ni kapatid na Manalo, kundi batay po sa narinig ninyo mula sa banal na kasulatan, pag-aari ito ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo. Una, batay mismo sa kanilang SEC registration, sino ba ang founder nila? Sa Securities and Exchange Commission, ito po sa SEC registration, mga kapatid, napakalinaw kung sino ang founder. Si Kristo ba ang nagtatag sa kanila? Sa Translation, United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature and Executive Office of Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant, about unipersonal corporation, the society called Iglesia ni Cristo, that the said applicant appears before this office and respectfully declares that said applicant is the founder and the present head of the society named Iglesia ni Cristo, and desires to convert said society into a unipersonal corporation. Bakit po ginamit natin ito? Dahil ayon sa kanilang Pasugo Magazine, na nauna na nating tinatalakay mga kapatid, ang kanilang Pasugo Magazine naghayag na ano daw ang katibayan na ang isang sekta ay walang kaugnayan sa mga apostol at kay Kristo, dahil ito'y nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Tanong, sila ba'y nakarehistro sa Securities and Exchange Commission? Baka sabihin nila, kayo mga Katoliko, hindi kayo nakarehistro. Dahil yon ang mga paulit-ulit nila. Kulurom kayo. Magbasa muna kayo sa aklat, Partnership and Private Corporation ni Attorney Hector de Leon. Bakit? Nakasulat dito sa naturang aklat, Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. At maliban na mahilig silang mag-squat sa pangalang Iglesia ni Cristo basta lang mawasa kahit sa aklat Katoliko, mga kapatid. Ano man sasabi ninyo? Sa kanilang aral na imbento ni Felix Manalo, di nila matanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Kahit pa sa sinabi ni Santo Tomas sa Juan Kapitulo 20, versikulo 28, My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. Ano ang palusot ng mga ministro dito? Abay, di yan matanggap na si Kristo'y tunay na Diyos. Bakit? Nagulat lang si Tomas. Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo, ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas nang makita niya ang ating Panginoon Kristo. Kaya nasabi niya yung Panginoon ko at Diyos ko. Kaya may nagsasabi naman po na ganito na
hindi raw po totoo, kapatid na John, na nagulat si Apostol Tomas nung sabihin niya yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Anong reaksyon po natin doon? Alam mo kapatid na Michael, sa ibang aklat ng New Testament, Opo. na ang tinatalakay, yun ding tagpong yun, hindi lang si Tomas ang nagulat. O, basahin natin ang sinasabi dito sa Lucas 24:37, sa saling magandang balita, no? Opo. Ganito ang pagkakasalin. Ngunit, nagulat sila at natakot. Oh, yan. Ngunit nagulat sila at natakot sa ibang pangyayari yon. Pero may iniwasan ang ministro ni Felix Manalo diyan. Nagulat sila at natakot. Bakit? Dahil kung ituloy yan sa 38, nilinaw ni Kristo. Nagulat nga sila, natakot. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa 38, kaya't sinabi ni Hesus, bakit kayo nagulat? Bakit kayo nag-alinlanan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang mga paa. Ako ito. Hawakan ninyo ako at masdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroong katulad ng nakikita ninyo. Kaya, itinuwid ng ating Panginoon Jesucristo ang mali nilang akala. Ako ito. Ngayon, sa San Juan 20:28 na ang palusot ng mga ministro, nagulat si Tomas. Kaya di pwedeng paniwalaan ang pahayag nitong Panginoon ko at Diyos ko. May nangyari bang pagkagulat doon? Kung ang isang tao'y nagulat, ano po ba sabihin niya? Panginoon ko o Diyos ko? O kaya'y ang sabihin niya kung magulat siya, Diyos ko po. Diba? Diyos ko po. Iba yun. At hindi itinuwid. Hindi itinuwid ng ating Panginoon Jesucristo. Therefore, etong San Juan 20:28, isang deklarasyon sa pananampalataya sa mga apostol, my Lord and my God. At hindi nga sinabi ng ating Panginoon, Tomas, nagkamali ka. Hindi po ako, hindi po ako Diyos. Panginoon lang ako. Dahil ang doktrina ni Felix Manalo, may dalawang Panginoon. May Panginoong Diyos at may Panginoong hindi Diyos. Yun ay ang ating Panginoong Hesus daw. Imagine,